Si Amungo at si Ipot-Ipot, ang gorilya at ang alitaptap, papala ng Visayas. Isang gabi, tahimik na lumilipad-lipad upang dumalaw sa kaibigan ang alitaptap na si Ipot-Ipot. Tulad ng dati, dala-dala niya ang kanyang ilawan. Maya-maya'y nakasalubong niya ang isang buskador na gorilyang nagngangalang Amumongo. Hoy, Ipot-Ipot! Bakit ba lagi mong dala ang iyong inawan? Harvato at patulitingan. Ang sabi ni Amumongo habang palundag-lundag na tumatawang sa harap ng alitaptap. Tiningnan muna siya ni Ipot-Ipot bago ito matatag na sumagot. Alam mo, Amumongo, dinadala ko ang aking ilawan una upang makita ko ang aking daraanan at pangalawa upang makita ko ang mga lamok at nang sila'y aking maiwasan. Hindi na lang pinansin ni Ipot-Ipot ang pambubuska ni Amumongo. Nagpatuloy na lamang siya sa tahimik niyang paglalakbay. Hindi nagtagal at kumalat na rin ang kwento sa iba pang mga hayop sa kagubatan. Nang lumaon, ay nakarating ito kay Ipot-Ipot. Halos liparin niya ang patungo sa bahay ni Amumongo. Nadatnan niya itong natutulog. Itinapat ni Ipot-Ipot ang kanyang ilaw sa mukha ni Amumongo upang magising ito. Hoy, Amumongo, gising! Bakit ipinamamalita mo raw na duwag ako? Saya yata maitim ang muthin mo. Sige, bukas ng gabi, pumunta ka sa plaza at sa harap ng lahat ay patutunayan kung hindi ako tuwag. Ipot-Ipot? Ogong balat sibuyas? Ay naghahaman ka sa isang labanan? Iyang liit mong yan. Ha? Opot pasil kita. Sige ma, sino ang dadating mo para labanan ang isang malalaking gorilyang tulad ko? Mag-isa akong pupunta. Kung gusto mo ay dalhin mo pang lahat ng mga kaibigan mo. Lalong tumawa ng tumawa si Amumongo. Ang gusto kong pupunta? Pa. Maganda yan para makita mo po ano ang gagawin ng malalakas na ninarang na tulad namin sa munti alikapkap na tulad mo. Nalaman ng iba pang hayop ang tungkol sa napipintong labanan. Kinabukasan ay napuno ang plaza ng mga hayop na gustong makapanood sa labanan na nag-iisang alitaptap at ng malalaking gorilya. Maagang dumating si Ipot-Ipot. Maya-maya pa'y dumating na rin ang pulutong ng mga gorilya sa pangunguna ni Amumongo. May dala-dala silang mga pamalo. Masigla silang nagtatawanan sapagkat para sa kanila ang paghahamon ni Ipot-Ipot ng labanan ay isang malaking kahibangan. Pagkakita ni Amumongo kay Ipot-Ipot, inutusan niya agad ang mga palahing atakihin ng naghihintay na alitaptap. Subalit, mabilis itong dumapo sa ilong niya. Nag-uunahan ang mga unggoy sa pagpalo sa alitaptap palayo, kaya't ang ilong ni Amumongo ang inabot ng pamalo dahilan para bumagsak siya sa lupa. Gayon ng gayon ang nangyari sa iba pang gorilya. Pinapalo nila ang alitaptap sa ilong ng isa sa kanila, subalit sa halip na tamaan nito, ang mga gorilya ang isa-isang bumabagsak sa lupa dahil sa mabilis umilag ang alitaptap, kaya't sila ang nagkakatamaan. Hanggang sa isang kisap mata ay bumagsak sa lupa ang lahat ng gorilya. Ngayon, sino sa inyong mga gorilya ang magsasabing duwag ako? Yukong-yuko ang mga ulo ng gorilya. Bahagang puntot dahil sa kahihiyang dala ng nangyari kaya't hindi sila makapagsalita. Tiningnan muna sila ng alitaptap na umiiling-iling pa sa kinahinatnan ng isang pulutong ng mga unggoy at saka ito tahimik na lumipad palayo upang ipagpatuloy ang kanyang sariling lakad tulad ng dati.
Ang katapangan ay hindi nasusukat sa laki at liit ng isang nilalang. Hindi kailanman magiging mabuti ang pagmamaliit sa kapwa. Wakas, si Amamongo at si Ipot-Ipot